Bakit nga ba dumating sa point na nagawa kong sirain or siraan si Miso App? Paano namin i-work out yung dami account na yun? Nasa main account namin lahat ng mga sub-agent, lahat ng mga host na hinahandle namin. Hey, what's up guys? So for today's video, ayan, so gusto ko lang pong linawin uli sa lahat at gusto kong magsalita or mag-explain sa inyo bakit nga ba dumating sa point na nagawa kong sirain or siraan si Miso App. So marami po kasi akong nababasang comment sa mga recent posts na pinost ko about sa Miso. May mga nagsasabi na hanggat nakaka-withdraw sila is hindi nila masasabi scam yung application. Hanggat nag-withdraw sila, yung mga host nila, nakakapag-withdraw, nakakapag-earns up, is hindi nila masasabing scam yung application. So guys, gusto ko pong sabihin sa inyo yung totoo. Bakit ko nagawang siraan si Miso App? So dito po kasi nag-start yan guys. Unang araw pa lamang po na nag-chat sa akin si Sir Bidge about kay Miso, is hiningi ko na po agad yung policy ng application. So alam naman natin guys, at alam nyo din na sa bawat application na pinapasok po natin, ang position na kinukuha natin is business developer. So dahil meron pa akong mga hawak na business developer din, hindi pwedeng maging business developer ako na under sila sa akin kasi mawawalan ako ng revenue at mawawalan ako ng tao kapag business developer ako at yung mga agent ko lahat din is gustong mag-business developer. Ngayon, nag-apply po ako kay Miso bilang admin or software admin or ano man yung position na pwede nilang ibigay sa akin na mas mataas sa business developer. So ngayon guys, ang nangyari, nung sinabi ko kay Sir na, Sir, pwede ba akong mag-apply as admin sa inyong application? Sabi niya, ito yung sagot niya guys, itong may arrow, itong may nakabox na to. Sabi niya, yes, oo, pwede. But please, mag-start ka from excellent BD works. So sabi ko sa kanya, Sir, marami po akong hawak na business developer. Hindi pwedeng maging BD din ako kasi business developer lahat ng hinahandle ko na agent. Sabi niya, walang problema. Yung invite mo na BD is magda-direct pa rin yan sa'yo. So mamamanage ko pa rin sila directly sa account ko kahit business developer ako. Kasi nga, yun po yung pinag-usapan namin. Then pagdating naman sa policy guys, ito. Binasa ko po ng malinaw yung policy. Bakit kami umabot sa point na hindi kami nagkaintindihan? Kasi pagdating sa policy guys, malinaw naman po kung ano yung nakalagay. Kung mapapansin nyo sa policy na to, dito ito yung rules ng BD. Wala ka pong makikita dito na requirements na kailangan bago ka pumasok sa pagiging business developer is meron kang other account na walang tao at hindi mo pwedeng gamitin yung main account mo para gawin kang business developer. Ngayon, employees must complete their own monthly target. Ano yung monthly target guys? Yung income. Meron kasi tayong income guys sa mga business developer. Meron tayong income target guys na kailangan nating ma-hit yun. So, yun yung malinaw. Yung pangalawang roles, promotion is based on consecutive monthly target achievement. So, ito guys. Kahit ulit-ulitin nyo guys, wala pong nakalagay na kailangan mong gumawa or ng bagong account para maging business developer yung account mo. Okay? So pangatlo, only experienced BD can be recruit. Ang pwede lang na pumasok na business developer is yung may experience guys o yung may kakayanan na mag-recruit ng mga sub-agent ng mga big agency para sa application. Yung pangatlo ay yung pang-apat, kailangan mag-recharge, no? Ng amount from EPI or USDT are counted as commission. Diba? Pag yung invite mo is nag-recharge gamit ang
EPI at USDT, guys, magkakaroon po kayo ng commission dyan. May makukuha po kayong commission dyan. Then last rules, number 5, only gifting points are counted toward monthly points target. Guys, kahit anong ulit nyo ng policy na yan, ito yung nangyari sa amin ni Sir Bilge, guys, na hindi po kami nagkaunawaan sa policy. Kasi underground, ito yung tinutukoy kong underground. Nung mag-i-start na sana tayo, guys, sa pagiging business developer kay Miso App, sinabi niya, ano yung ID na mag-i-start as BD. Sinend ko yung ID ko. Tapos, ang masaklap, guys, ito ha, agency ID cannot be an BD at the same time. Guys, nagulat ako. Sabi ko, bakit ganon? Wala naman sa roles ng business developer na meron palang ganyang patakaran. Dapat una pa lang, sinabi na sa akin, pinaliwanag na sa akin kung ano yung dapat gawin para makapasok tayo sa pagiging business developer. In the first place pa lang, dapat, guys, malinaw ng sinabi ng admin, ng official ng Miso, na dapat ganito yung gagawin nyo para makapasok kayo sa pagiging business developer ng application. Ang problema, kulang sa lahat ng hinahanap na impormasyon na kailangan namin para mag-apply bilang business developer sa Miso App. Ngayon yung problema, guys, dito na nagsimula, guys, nagkagulo-gulo na. Nagulat ako, sabi ko, sir, bakit ganon? Hindi naman nakalagay yan sa policy. Kahit anong ulit mong basahin yan sa policy, hindi mo yan makikita na kailangan gumawa ng bagong dummy account or ng account para mag-apply ka ng business development. Paano namin i-work out yung dummy account na yun? Nasa main account namin lahat ng mga sub-agent, lahat ng mga host na hinahandle namin. Hindi pwede, guys, na papasukin natin yung pagiging business developer tapos iba yung account na gagamitin natin sa main account natin. Kaya doon, guys, nagsimula na hindi po kami nagkaunawaan ni Sir Bilge about this policy. At yun yung naging dahilan ng pagpo-post ko na scamming si Miso App dahil yung sistema na yan is ginawa na ni Miso App before. Guys, ginawa na yan ni Miko. Pero the rest, dahil naman sa confirmation ni Sir Johnson, guys, dahil sa confirmation na sinabi niya, yes, totoo, na si Miso is under by the same company ni Hala App. So ngayon, hindi ko sinasabi, hindi ko pinapakita yung video na to sa inyo para makipag-argue pa ako. Gusto ko lang mag-explain about ng side ko. Kasi malinaw kung ano yung nasa policy, yun po yung sinusunod namin. Yun po yung sinusunod ko. Yun po yung tinitignan ko at pinanghahawakan ko na dapat yun talaga yung gagawin. Dapat una pa lang, nilagay na nila sa policy para mas malinaw sa akin. Even sa mga sub-agent, sa mga business developer na hawak ko, kung ano dapat ang gagawin namin bago kami mag-start as business developer sa application. Guys, hindi po ako galit. Nag-i-explain lang ako ng side ko kung bakit ko nagawang siraan si Miso App dahil nagkakaroon ng underground ruling, guys, ng policy sa Miso App. Sana noon pa man, first day pa lang kinausap ako ni Sir Bilge, sinabi niya na yung about sa pagiging business developer. Kasi wala talaga yan. Kahit kayo, guys, basahin nyo ng paulit-ulit yung business developer policy, wala po kayong makikita na allow lahat ng business developer na mag-a-apply sa application is gumawa ng bagong account para yun yung ipasok ninyo sa pagiging business developer ng application. So, dyan po nagsimula yon. Kaya, ngayon, still, guys, sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng nagawa kong mali, posting, negative posting about sa Miso App,
humihingi pa rin po ako ng pasensya. Humihingi pa rin po ako ng sorry sa mga na-post ko tungkol kay Miso. Kung ibalik man ni Miso yung account ko, salamat. Pero kung hindi nila ibalik yung account ko, salamat pa rin. At least, nalinawan ako sa sinabi ni Sir Jansen kasi yun lang talaga yung hinihintay kong admin ng Hala na magsabi ng totoo about kay Miso App kung ano ba talaga yung connection ng dalawa na yan. Pero dahil sinabi na Sir Jansen guys, yung totoo, yun po yung susundin ko.